Hi guys, nandito po tayo ngayon sa isa sa mga chapel na pupuntahan ng Camino de Santiago dito sa Bulusan. At isa po sa pupuntahan natin ay ang napakagandang kilala tourist attraction dito. Walang iba po ay ang Bulusan Lake, kasi pupuntahan rin dito natin ang Our Lady of Lourdes. At yan nga po ang Our Lady of Lourdes dito sa Bulusan Lake, dito po sa lawa ng Bulusan. Subaybayan po natin. Huwag po nating putulin ang panonood. Patuloy po nating panoorin hanggang sa makita po natin yung mga dapat puntahan dito ng mga lugar katulad ng Bulusan Lake. Dahil ang Camino Walk po ay hindi lang po pamamasyal, kasama na rin dito po ang pananalangin. Ngayong taon pong 2021 ay magkakaroon po ng Camino de Santiago, ngunit tatawaging Pidal kay Santiago o Pidal para kay Santiago, dahil nga po sa protocol na nangyayari at mga maraming bawal po ang mass gatherings, kailangan po ang social distancing. Kaya instead po na paglalakad ng maraming tao ay gaganapin po na pagbabike, pagmumotor o sumakay ng tricycle. Ngunit lahat po ay naka-face mask, official. At ngayong taon po ay tinatawag na Camino Jubileo 2021. At ang pagdiriwang po ito ay tinabiliyo na, lalo na sa bansang Espanya. Hi guys, mga ka-YouTubers, lalong-lalo na po yung mga taga St. James the Greater Parish dito sa Bulusan. At pati na rin po sa mga hindi taga Bulusan na nanonood ng aking channel, at mapapansin nyo po sa aking dilaw na damit, masasabi po, baka sabihin po ng iba na ako po ay dilawan. At sa mga dalawa kong suot na kabebe o shell na pawang mga souvenir o palatandaan ng mga nagdaang Camino Walk dito sa aming parokya. Bali po 3 na ang nagdaan, subalit yung pangatlo di ko nasamahan. Ang una pong kulay na damit ay kulay blue. At naganap po ang unang Camino de Santiago dito sa Bulusan sa pamamagitan ng aming kura paroko na si Father Intong Binabides noong Hulyo 7, 2018. At sinundan naman ito ng Camino Walk, second Camino Walk o Camino de Santiago second walk noong April 6, 2019. Ang mga nailagay ko lang na petsa ay batay lang po sa aking Facebook post. Di ko sigurado kung ano ang tiyak na araw. At nagkaroon pa rin ng Camino de Santiago third walk dito sa Bulusan. Kung bibilangin po, ito nga pong pang-apat na Pidal kay Santiago na gaganapin ngayon, na hindi na gagawin sa paglalakad dahil nga sa mga restriction, kundi social distancing po, kaya kailangan na lang po ay magbike, magmotor at nakasakay sa sasakyan ng iba na sinuot. Ang pangalawa, ito nga pong dilaw. At yung pangatlo, ako po ay abala nung pangatlo kaya hindi ako nakasama. At ngayon po ay pinapaalala ko dahil magkakaroon na naman po ng instead po na Camino Walk, dahil nga po sa pandemic maraming protocol at bawal ang meron pong social distancing, kaya imbis na walk po, ang gaganapin po ay isa ng Pidal kay Santiago. At ito naman pong mga pinapakita ko, ito yung mga pamphlets na binigay noon na parang guidebook kung ano gagawin sa Camino de Santiago, kung saan itong mga guidebook ay ito ang first walk at second walk na Camino, kung saan ginanap yung mga Camino walk na ito na dadaan ng mga chapel dito sa aming bayan. At dahil nga po isa rin po ako sa mga pioneer na sumama sa Camino, kaya ito pong pinapakita ko na malalaman po natin na ang Camino ay hindi po basta-basta lakad, kundi ito po ay isang napakahalaga at napaka-relihiyosong pilgrimage din, pangalan ng isang lingkod ng Panginoong Hesukristo na walang iba kundi si St. James the Greater. Kaya po Camino Walk, dahil ito po ay lakad mission na ginawa ng ating St. James the Greater na alagad ni Kristo sa kanyang pagmimisyon Jerusalem at Espanya, kung saan na-convert niya ang mga Muslim sa Espanya upang maging Kristiyano. Ngunit siya naman ay pinersecute at siya ay pinapugutan ng ulo ng mga taga-usig ng Kristiyano noong panahon na yon. Ang naunang Camino Walk na ginanap sa mga 16 na chapel ng mga barangay mula sa St. James the Greater nagsimula, papunta sa Paris, dumaan sa Sabang Chapel, San Isidro, Images, 14 Puno Chapel, San Rafael, Halobas Chapel, San Roque, Images, Our Lady of Lourdes sa Bulusan Lake, Holy Cross sa Tagaytay, sa taas po ito ng bundok ng malapit sa Kapangihan, sa Santa Clara, Images, San Francisco, Santa Jacinta sa Spellway, Sapngan Chapel, Looban Chapel, Dapdap Chapel, Padre Pio sa Patio,
sa Punta Diamante at bumalik po sa St. James the Greater Parish dito sa bayan ng Bulusan. Pamphlets na ito ay bilang katunayan o passport ng mga pilgrims na sasama sa Camino Walk na kailangan nila ang health and safety. Meron din itong protocol na dapat sundin, ang environmental na kailangan po wag magkalat ng basura sa pupuntahan at kailangan dadalo sa hindi lang po ito sa pamamasyal na tulad ng mamasyal sa parke, kundi kailangan po ang prayer dahil bawat chapel po na dadaanan ay mananalangin at sumunod din sa patakaran sa meron pong mga sasama ng mga authorities tulad ng ambulance. Ang Camino Walk nga po ay unang ginanap sa Espanya. Bali dahil po ang Bulusan ay meron ding St. James the Greater Parish na isang patron na galing Espanya, kaya nagkaroon na rin ng Camino Walk dito nung mga nakaraang taon sa pamamagitan ng aming dating Cura Parroco na walang iba kundi si Father Benavides at Father Puentes. At sa mga magtatanong naman kung sino ba itong si Jaime o Apostol Santiago, si Apostol Santiago Mayor ay kabilang sa 12 apostol ni Cristo ay may itinayong simbahan para sa pagkilala sa kanyang pagkamartir bilang tapat na alagad ni Cristo sa Santiago de Compostela sa Northwest Compostela, Espanya. Ang kanyang kapatid na si Juan na isa ring apostol kung kanino inihabilin ni Cristo ang kanyang inang si Mariang Birhen noong si Jesus ay nakapako sa cross. Sina Santiago at Juan ay may mga ugaling matapang na tinawag silang mga Boanerges o anak ng kulog. Ang kanilang ama ay Galileo na si Zebedeo at ang ina nila ay si Salome na isang debuto. At isa sa pinakamamahal na alagad ni Cristo na piniling makakasama ni na Pedro at Juan na maging saksi sa muling pagbuhay sa anak ni Jairus, pati sa transfigurasyon sa pananalangin sa Getsemane, at binigyan sila ng kapangyarihan o kaalaman na makapagsalita sa iba't ibang wika itong si Santiago na ipahayag ang ebanghelyo sa lahat ng bansa. At dahil nga doon, isa sa wika niya na alam ay ang Latin, nahikayat niya o na-convert ang mga Muslim sa Espanya na maging Kristiyano. At noong nakaramdam ng panghihina at pagkatalo sa misyon si Santiago, nagpakita ang inang Birhen na nagpagawa sa kanya ng simbahan kung saang lugar mismo pakita ang inang Birhen sa ilog ng Ebro. Nakatayo sa isang haligi o pilar, kung kaya nagkaroon ng patrona ng buong Espanya na tinawag na Nuestra Señora del Pilar. At maging si Santiago ay nakilala ring isang patron ng Espanya bilang Jaime o Santo Santiago Mayor. At noong AD 44, si Santiago ay pinugutan ng ulo sa Jerusalem ayon sa utos ng taga-usig ng mga Kristiyano na si Herodes Agripa. At siya ang pinakaunang martir na alagad o apostol ni Cristo na pinatay. Ang kanyang labi ay ibinalik sa Espanya at inilibing sa Cathedral Santiago sa Compostela. Ang simbahan naman ng St. James the Greater sa Bulusan ay itinayo o itinatag noong 1630 ng isang misyonerong Pransiskano sa pamumuno ni Padre Miguel de Santa Ana na siyang ika-4 na parokya pagkatapos itinatag ang parokya ng Kasiguran. At mga guys, mga ka-YouTubers, brother and sisters, napakaganda po talaga itong ipakita sa inyong mga viewers. Ngunit bago po tayo magpatuloy, inais ko po muna sa inyong ipakilala ang aking channel. Hi guys, ka-YouTubers, this is Abundio Forcado. Please don't forget to view, subscribe, like, comment, or share. And please don't forget to click the notification bells so that you'll always be advanced to my vlogs. Thank you. Bye. Life, environment, music and travel. With comedy. Hi guys, mga ka-YouTubers, nandito po tayo ngayon sa simbahan ng St. James the Greater Parish dito sa amin sa Bulusan sa gaganaping Pidal kay Santiago o Pidal para kay Santiago na Camino Obilio Bulusan 2021. At ang aktibidad pong ito ay pangungunahan sa pamamagitan ng banal na misa na pangungunahan ng aming Cura Parroco na walang iba kundi si Reverend Father Sabino Polo. Ang kawalan mapasok. Ngunit hindi po tulad ng mga nagdaang tatlong kamino
na mas maraming tao ang dumalo dahil wala pong limitasyon dati. Pati mga senior citizens, bata, all walks of life ay maaring dumalo at walang limitasyon, walang mga protocol. Ngayon ay medyo meron din naman pero siyempre bawas, hindi tulad ng nakaraan. At ngayon po ay hindi po lakad kundi sasakay po sa bike, bisikleta o sa motor o sa tricycle para may distancing, social distancing at nakasuot ng face mask at face shield. At yan nga po ay nakikita nating nagsisimula ng mag-assemble ang mga dadalo ng Kami Santiago, Pedal kay Santiago o Pedal para kay Santiago, na dati-rati ay naglakad lang, ngayon po ay sasakay na ng bike, motor at tricycle at merong distancing. Hindi po tulad ng dati na talagang mas marami ang dumalo at walang limitasyon, walang social distancing. At ngayon po ay kahit papano naman ay nagkaroon na uli pagkatapos ng 1 year na pandemic. Nung nakaraan ay wala pong ginanap maliban sa motorcade na traslasyon para kay St. James the Greater yung malapit ng magpiesta. At ginaganap nga po ito ay July, katulad din ng Camino de Santiago, simula nang magkaroon ito ng 3 beses na. Bali itong Pedal kay Santiago o Pedal para kay Santiago ay kung titingnan ay pang-4 na beses kung hindi ako nagkakamali. At ang inyong lingkod po ay dumalo ng 2 beses. Bali po ako ay isa pong pioneer na dumalo sa Camino de Santiago. Ang uniform namin noon ay kulay asol, yung sumunod ay dilaw. Yung pangatlo, di ako nakadalo dahil abala ako noon. At ngayong pang-4 ay naman ay kulay puti ang mga magbabike, magmomotor at sasakay ng tricycle. Siyempre yung iba nakakotse at kasama pati na rin yung munisipyo na magpapadala rin ng ambulance at iba pang mga mahalagang aalalay sa gaganaping. Buti na lang at tumigil yung ulan dahil medyo maulap talaga. Usually naman pag ganitong buwan ng July, pag malapit na magpiesta, nagsisimula na rin umulan-ulan. Kahit pa ngayon ay mainit pa rin ang araw, ngunit kapag umulan naman ay biglaan at napakalakas, lalo na sa gabi. At noong ng mga nakaraang Camino, inulan talaga kami sa kabundukan. Hindi basta-basta po ang Camino po kasi maraming mga piniling pupuntahan ng mga mahihirap akyatin na bundok. Kung saan nandun ay meron ding grotto at mga chapel na pupuntahan. Maliban dito sa poblasyon na Patag, meron pupuntahan din mga matataas na bundok katulad ng tinatawag dito na Tagaytay sa taas ng malapit sa San Francisco. Nandun ang malaking cross. At yan nga po guys, nagsimula na pong paanda rin ang mga kanilang mga motor, tricycle, kotse at lalo na yung mga bisikleta. Nagsimula na po silang magbike papunta po sa unang istasyon o unang chapel na kung saan mananalangin. Dahil ang Camino Walk po ay lakad misyon na ginawa ni Santiago Mayor, na aming patron, sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita sa daigdig ayon sa utos ng Panginoong Hesukristo. At yan po ay ginampanan niya, nakarating sa Espanya at doon niya na convert ang mga Muslim upang maging Kristiyano. Ngunit nung bumalik siya sa Jerusalem, siya nga ay kinusig at pinapatay ang manguusig ng Kristiyano. At ang kanyang bangkay ay binalik nga sa Espanya. At doon naman sa Espanya ay pinagawan siya ng simbahan na ay para sa kanyang pangalan at pag-alala sa kanya. At isa rin siyang naging tanyag na martir. At sa katunayan, siya ay ang pinakaunang martir na tagasunod ni Kristo o apostol. San Esteban po na binato, bagamat binato rin ay hindi siya maituturing na pinakaunang martir ng Panginoon, ng apostol, dahil si San Esteban isa pong hindi po isa kabilang sa 12 apostles, bagamat isa rin sa martir. Dahil ang pinakaunang martir na kabilang sa 12 ay walang iba kundi po ang patron ito, si Santiago Mayor, na patron ng Espanya at patron din ng parokya ng Bulusan. Mga guys, ang tinatahak po natin ngayon ay ang palabas ng poblasyon ng Bulusan. Palabas po ito ng Barangay Sabang Umabuhay. Papunta na siya ng Tanawan. Naka-close up mo yan Ang ruta po ito ay papuntang San Roque, kung saan nandun ang mga kilalang paliguan ng Bulusan. Nandun ang Masakrot Spring, nandun ang Crystal,
At bago doon, nandun rin ang Bulusan Lake, Natanyag, at napakarami pang ibang mga medyo maliit at malaking springs ng kayamanan ng Bulusan, ng turismo. Ang mga pupuntahan ng Camino o Vidal kay Santiago ito ay mga chapel ng iba't ibang piniling mga chapel na dito sa amin sa Bulusan na may kani-kanila ring patron. Mga ka-YouTubers, kami po ngayon ay naglalakad papuntang kapilya ng San Roque. At ang nakikita nating background na nalalambungan ng ulap na bundok ay ang walang iba po kundi ang Mount Bulusan. Dati-rati talaga nung unang yung first walk namin ay talagang walk lang talaga, lakad, naglalakad lang. Kaya bawat tigil namin ng mga chapel na to ay talagang pagod kami at uhaw. Ngunit marami namang nagsiserve at libre naman yung pagkain na binibigay ng mga sponsor, mga in-charge sa bawat chapel na puntahan namin dito. At isa nga po ito sa pinuntahan namin. Kaya yung mga pinakamalapit sa almusal, may almusalan talaga, mga iba-ibang pagkain, lalo na yung mga liblib, malalayong mga lugar. Naka-ready, lalo na yung mga inumin, mga tubig at meron ding mga soft drinks. Pero ngayon mapapansin naman natin dahil nga mas kaunti lang ang dumalo kumpara sa pinakauna, pangalawa, pangatlo. Pero kahit pa paano naman sa awa ng Diyos ay nagkaroon uli ng Camino. At yan nga po, nandito kami ngayon sa isang chapel. At kasama na talaga yan sa buhay ng mga makabago. Ako ay feeling millennial na rin. Kaya lagi rin may pictorial at ito ay vlogger na ako. At ito nga po ay yan, nakikita nyo po. At muli na naman kami ay palipat sa ibang lugar na hindi katulad ng dati ang trail kumbaga dahil halos lahat talaga dati ay paglalakad lalo na sa mga bulbundukin. Ngayon siyempre halos wala namang bulbundukin dahil walang pupuntahang bulbundukin dahil yung hindi naman madadaanan ng mga bike at motor na mga di naman passable. Hindi tulad ng dati talagang pumunta kami ng isa sa pinakamatarik na lugar dito pagkalabas namin. Ngayon pagpunta namin sa Bulusan Lake may restriction na. Hanggang doon lang kami sa bungad. Dati-rati nililibot namin yan. Kapag nililibot ko po kasi ang Bulusan Lake ay aabuting tayo ng minimum ng isang oras, 1 hour po. Ngayon hindi na. Hanggang bungad na lang tayo dahil sarado na. Bawal pa para puntahan ang hindi pa pwedeng libutin. Doon naman sa papuntang tinatawag dito na Tagaytay, mataas talaga na lugar. Hindi pa ako nakakarating ng Maynila ni hindi ko pa naririnig yung lugar na Tagaytay. Doon sa talagang Tagaytay na kilala. Tagaytay na ang tawag dito, na Tagaytay rin dito sa Bulusan. Yung mga lolo namin, Tagaytay na ang tawag doon. Iwan ko lang kung coincidence lang o talagang kapag anong lugar ay tinatawag talaga na Tagaytay kapag mataas. Overlooking din kasi yan, mataas din. Nandun ang malaking cross na ginawa lang ang cross na yon simula nung Camino. Parang naging landmark din yun na Tatang Camino, kumbaga simula nung Camino sa ginawa yon. So yun sana magiging tradisyon na isa sa pupuntahan. Ngayon bali hindi na puntahan nga dahil hindi naman pwede mapuntahan yun ng bike at matarik. Dati pinuntahan namin yun. At ngayon naman ay naglalakad na kami sa nais nyong makita. Alam mo ay nakapasok na sa Bulusan Lake. Ang Bulusan Lake po talaga ay isang protected areas ng NIPAS dahil kumbaga dito rin hindi lang po makikita dito ang lawa kundi ang protektadong lugar kung saan nandun ang mga rare na mga wild na mga baging puno, iba't ibang klase ng malalaking puno na na-preserve. At ito po ang gruto ng Bulusan Lake kung saan dito isa sa mananalangin ang mga dumalo ng Camino. Merong mga nakalagay na mga guide na ipanalangin sa bawat chapel at ito po ang Our Lady of Lourdes dito sa Bulusan Lake. Siyempre kasama dun ang sightseeing ng magandang lugar namin dito. Nakita nyo naman po nandun yung mga luntiang lugar o dito kami ay nagpa-pictorial, nag-video. Talagang preserbado pa ang lugar na ito, malinis at napakaluntian pa o green ng lugar.
Ngunit ngayon ay limitado ang pagpasok. Hindi kami pwede lumibot ng isang oras sa loob. Marami pa rin dito mga rare na species ng isda at ibon na dito lang makikita sa gabi. May mga nagdadive dito na kingfisher na siyempre may oras lang na pwede sila lumabas dahil siguro natatakot din sa tao, pero may mga taguan silang mga malalaking puno. Ang location po ng Bulosan Lake ay kagilagilalas tingnan dahil para siyang bao ng nyog na nakapatong sa isang mataas na lugar na napapaligiran ng punong kahoy. Sabi nga natin ng mga matatanda dito, siyempre kulang pa ang alam nila sa agham, parang takot sila o nag-iisip, ano kaya kung lumindol, magkaroon ng malaking lindol. At kasi kung mabasag daw yung malaking bao na parang yung mga lupa dito na nakapaligot, paligid daw. Hindi kaya, sabi ng matatanda, masapawan ang bilog na bungto o kaya umapaw daw sa buong bayan. Dahil nga sa sobrang laki, malaki rin na itong Bulosan Lake, nasa taas ng bundok. Imaginein mo, nasa taas. Paano nga kung mabutas? Subalit kung titingnan natin scientifically at geographically, hindi naman to basta-basta bubutas o guguho man dahil napakakapal naman po ng mga bundok. At bago po sa bayan, marami pa tayong dadaan ng mga bundok na ranges, mountain ranges na makakasagabal bago makarating ang tubig sa bayan. Maliban pa sa mga reservoir o mga outlet nito sa ilalim. Kumbaga nasa underground na outlet na daanan na hindi namin alam kung saan. Ngunit makikita ito sa mga springs na nilabasan sa San Roque. Siguro ang karamihan yan ay galing sa Bulosan Lake, iba-ibang spring. At sabi naman ng iba, yung may hot spring din kasi dito. Siyempre, galing yung sa vulkan. Ang dahilan ng pag-init ng tubig ay galing sa volcanic na result nga na magma, ayon sa nabasa ko. Pinapainit ng magma, molten rocks. So, yan nga po, di ba? Tingnan po naman natin, ang ganda oh. Ayan. Dati talagang madalas talaga kami pumunta dito pag bakasyon. Pero ngayon limitado. Nung nakaraang banyer na halos sinarado ito. Halos walang nakakapasok. Limited lang. Kung meron man ay limitadong tao lang pwede pumasok. Ngunit ang pagkakaalam ko, bawal pa ito sa mga dayuhan. Unfortunately. Pero fortunately, kapag binuksan, mapapayagan na rin yung mga dayuhan. Kami naman na mga taga rito, pinapayagan with limited na numbers of persons na pwede pumunta dito. At siguro meron pang mga papeles. At ngayon na bali green up namin ang opportunity na ito dahil nga Camino Walk nga o Camino Vidal para kay Santiago. Kaya siyempre allowed. Kaya lang meron kang susundin na patakaran, restriction, number lang ng tao na pwede dumalo at may social distancing, nakasuot ng face mask, face shield, lalo na kapag nagkakadaiti sa mga kapwa Bulosanon. At ito nga po ang ating mga nilagay na ng mga istruktura dito para sa mga pasilidad na dapat daanan. Dati po kasi talaga natural ang ganda nito, wala siyang mga ganito na simento. Subalit dahil nga sa pangturismo nga, kailangan din talaga ito para maprotektahan o mapadali ang paglalakad ng mga tao. Lalo na yung kalsada, na mayroon ng magandang kalsada. Pero ngayon may mga restriction na. Hindi na pwede pumunta sa lugar dito na restricted area. At katulad po ng nabanggit ko na ang kabuuan ng Bulosan Lake ay maaring libutin po sa paglalakad ng mga 1 oras. Ganyan po ang lawak ng Bulosan Lake. Ngunit ngayon ay di na talaga pwede. Niligyan ng restriction. Na siyempre inaasahan natin na sana naman sa darating ay mapayagan na. Sana magkaroon na talaga ng solusyon itong pandemya na to. At mabago na yung mga protocol upang muling bumalik yung iba-ibang dating unlimited nga na ngayon ay limitado na. Under new abnormal. I describe this as new abnormal. Hindi nyo, dahil dati naman normal. Kumbaga ito ay abnormal na panahon. Dati normal. So meaning wala pong new normal. Dahil hindi naman ngayon normal. Yun po ang opinion ko Yun ang paniniwala ko
So maliban po sa kamino o prayer, ang purpose namin dito sa pagpunta dito, syempre una-una yung pagiging Kristiyano, prayerful, ipanalangin natin ang ating bansa, ipanalangin yung natin na matapos na tong pandemic, magkaroon na talaga ng solusyon ang buong mundo, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng kapayapaan yung mga bansa na naglalaban-laban. At syempre, yung pamamasyal din. So, isa dito sa layunin ko, maipakita sa mga dayuhan na kapag natapos na ang problema ng pandemic ay pumunta sila dito Sa mama ko. Happy birthday. upang makita rin nila ang ganda ng aming bayan na isa lang ang Bulosan Lake. Naipakita na rin po ito ni dating Miss Gina Lopez. Ngunit siyempre, kailangan pa rin natin muling ipakita at pasyalan. Dahil nga po ang simbahan ay para po sa, siyempre, ang simbahan ay pro-life, pro-environment, pro-peace, at lahat po ng pro na para sa kabutihan ng lahat. Pro-environment, so para mapangalagaan yung mga natural resources natin, ma-preserve, maprotektahan ang mga magagandang likas na yaman na ipinamahala sa atin ng Panginoong Diyos, katulad nitong Bulosan Lake. Kaya sa tuwing naalala ko nung ako'y nasa Maynila, naalala ko ang lugar na ito na isang araw nais kong umuwi na dito sa aming bayan. Tumira ako ng mahigit 25 taon sa Maynila dahil siyempre sa layunin ko rin, at doon din ako nag-aral. Pero naisip ko lagi na magkakaroon din ako ng pagkakataon na makauwi ako. At ito nga po ang pagkakataon ko. Nung makabalik ako dito, talagang para na rin akong layuhan sa sariling bayan. Hindi dahil sa lugar, kundi dahil sa tao. So marami na rin akong hindi kilala. Marami rin hindi nakakakilala sa akin. Kumbaga, muli ako nagpakilala sa kanila. Maliban doon sa mga dating medyo mga matatanda na rin, mga kaedad ko, na dati akong kilala. At mas matanda sa akin na talagang kilala ako. So, huwag tayong maging dayuhan sa ating sariling lugar. Tuloy natin itong pasyalan, mahalin at pangalagaan, pero kailangan din bisitahin. At isang paraan nga po ito ng pagbisita. Maliban sa mga iba kong Mag-welcome vlog, mga. marami po akong vlog tungkol sa mga maliliit na mga springs, mga balon, Makita ilog, mga dagat. dialis na game Ang ha. pinakamarami kong Nagusto. pasyalan ay ang dagat dahil yan po ang pinakamalapit sa amin. At siyempre, yung mga katulad ng lawa ay sinarado, o kaya hindi ako nakakapunta dito. Kaya sa lahat ng aking vlog, ang wala lang akong vlog ay ang Bulosan Lake. So ngayon na ako nagkaroon ng vlog tungkol sa Bulosan Lake. Ang mga Kaya, idol ko. siyempre, nabigyan ako ng pagkakataon dahil nga sa Camino Vidal kay Santiago. Kaya ayan, nakapasyal nga uli ako dito. Kaya nagkikiling-kilay. Tapos, makiwahan. Ano ba? Makiwahan, maski diri nakasakay. Ini ha, inkupirit ko dali magkiwasin mayan. Ang sinasabi ko, ibig sabihin, yung mga hindi pa talaga marunong o relax mag-video, maghawak ng camera, mag-picture, kahit sa normal na paglalakad ay napakagalaw ng camera. Ngunit ako, ito, nakasakay ako. Pero sinisikap kong hindi magalaw. Ngunit dahil sa ganito nga ang kalagayan, no choice, kaya gumagalaw talaga ang camera. Ito, hawak ko. Ayan, nakikita nyo naman mga kaibigan, hindi lang po talaga ganda ng lawa o lake ang pinuntahan namin, kundi bago po makarating, nakikita nyo ang naglalakihang punong kahoy na dito lang po na po protektahan ang mga puno na yan. Ang mga klase ng puno na yan ay halos hindi na rin makita sa kabayanan ng ibang uri. Yung mga rare na, kumbaga, Hello mga bagi, ka-YouTubers! ibang klase, flora at Kung fauna. nakikita nyo ang napakagandang Flora, scenery na yung yan, fauna. yan ang tinatawag Pero yung namin mga puno talaga na malalaki, talagang protektado Ang pa. Bulosan Lake Na ay siyempre, nagpapagitnaan malayo sa ng kabayanan, kabundukan sa bahay, gitna ng matubig na berde. infrastruktura. Pero may mga lugar na yung mga malalapit sa gilid ng kalsada ay Mga tinutumba. OFW, Sa awa na naman ng Diyos, maiinggit kayo! marami pa dito. Kaya lang, napapansin ko marami na ring puno sa mga daan na binabalakang itumba na.
kahit sa aming barangay, nilalagyan ng numero. Ibig sabihin, parang may nanganganib na itong bayan kasi may number na. Ano pa kayang bakit kaya kailangan puputulin ang mga puno niya? Pwede rin namang hindi. At ngayon ay muli padaan na naman kami sa isang chapel kung saan gaganapin ang pananalangin at may ipatatatak na yung passport na dala ng bawat pilgrims sa isang pilgrimage na ganito. Passport dahil siyempre parang ito yung katunayan na ikaw ay isang joiner o dumalo sa Camino. Siyempre meron ding protocol na hindi nawala tulad ng dati, ay walang limitasyon, walang mga dapat ingatan o gawin. Ngayon meron na siyempre dahil sa protocol na at social distancing. Kanina pagpunta namin sa Bulusan Lake, meron pa sana kaming dapat daanan na chapel, ngunit inulan kami kaya ang iba rin ay nagsumilong. Kami ay may hindi kami napuntahan, kumbaga di namin napansin at nalagpasan namin kasi bawat po istasyon o bawat chapel na dadaanan may nakalagay na yung drawing ng Shell na yan ang hindi po yan ang Shell na gasolinahan kundi ang Shell na tatak ng Camino po. Yan ang palatandaan na kapag nilagyan yan may arrow, meron siyang arrow at meron ding Shell na nakalagay. Yan ang palatandaan na merong pupuntahang chapel ang mga nag-join ng Camino at mananalangin at magpapatatak. Patunayan na kayo ay dumaan na sa lugar na yun. Ang dinaanan natin na overlooking ay tinatawag dito na Tanawan at ngayon ay nasa bayan na tayo at malapit na sa isang barangay poblasyon at upang manalangin sa isang chapel na naman dito sa barangay. At tayo ngayon ay nasa Nuestra Señora de Piña Francia dito sa barangay Dapdap. Para po sa mga hindi taga Bulusan, ang barangay Dapdap po ay isang barangay poblasyon. At ang barangay Dapdap po ay may sarili ring piyesta at nagdiriwang sila ng piyesta tuwing buwan ng Setyembre. At syempre, inaanyayahan po kayong pumunta sa piyesta ng Dapdap. Subalit bawal po ngayon ang mga mass gatherings. Pwede po lang magdiwang pa rin, patuloy na magdiwang ng piyesta. Pero hindi na tulad ng dati ang mga mass na pagtitipon na marami. Limited na po. At syempre, hindi bawal yung misa at pagsisimba. Pero ang ipinagbabawal yung mga mass gatherings na mga katuwaan katulad ng inuman. Sobrang dami ng tao na inuman at kainan. Pagtitipon, basta lahat ng pagtitipon na tinatawag na bawal. Tangkalan Beach. Kahit nga sa pagsisimba, meron ding social distancing at limitasyon ang pwedeng umupo. At ngayon ay binabatak na naman natin ang mga gilid ng kalsada na mga luntian. Nakita natin ang Tangkalan Beach at ang mga palayan sa gilid ng mga kakaunti lang na bahay. Kaya ay papunta ng north, hilagang bahagi ng Bulusan. Galing tayo kanina sa galing tayo kanina sa Timog. Ngayon ay papunta na tayong bandang north sa papuntang barangay Buhang. Dadaan muna tayo sa barangay Dangkalan, papuntang Tawog, Dao, Purog, at sa boundary ng papuntang bayan ng Barcelona. Ang pinakadulo ng Bulusan, yan ay ang barangay Buhang. Ay dadaan din tayo doon ng isang chapel. At nadaanan ko ngayon ang isa kong kaibigan na isa ring gitarista at singer na dumalo rin sa Pidalki Santiago. At ngayon po ay nandito na nga tayo sa pinakadulo ng Bulusan, sa boundary ng Bulusan at bayan ng Barcelona. Ang barangay Buhang ay nasa north sa boundary ng bayan ng Barcelona at ito nga po ang kanilang chapel, sa chapel sa Saint Vincent Ferrer o San Vicente Ferrer, ang kanilang patron dito sa barangay Buhang. At siyempre anuman sa ating ginagawang pangrelihiyon o religious activities, lalo na sa prayer, lagi nating isinasama ang ating pamilya para tayo'y maligtas o mailayo o gumaling sa anumang uri ng sakit
ingatan tayo sa pandemic na ito sa COVID-19 at gabayan tayo. At syempre nasa ating rin partisipasyon ang pag-iingat para hindi tayo mahawa ng sakit na ito, at kasama na rin ang para sa kapayapaan ng buong daigdig sa pagkakaisa, ceasefire, at mga nagugutom na mga tao, at gabayan ang mga kabataan tulad ng isang teenager na ito na kasama rin namin, na kabarangay namin, kaibigan, na dumalo rin sa Camino. Sinasama natin lagi ang panalangin para sa iyo, na siyang kahit nung panahon na ni dating Pope John Paul II, kung saan ako isa rin yun, dumala ako sa World Youth Day, na binibigyan talaga ng focus ang pananalangin din maliban sa nakatatanda, lalo na yung mga youth na silang mga bagong pag-asa, sabi nga ng bayan, pag-asa ng simbahan. Sabi nga ni Pope John Paul II dati, you are Peter, the new Peter. Sabihin, ang mga bagong pag-asa ng bayan, ang mga bagong Pedro ng new generation ay ang mga kabataan. So ang mga kabataan nga ang mga new Peter o mga new bagong Pedro. So sila ang mga bagong misyonero na inaasahan. At tayo nga ngayon ay dumaan na naman sa isang chapel sa Santo Niño sa pag-aalay ng prayer para sa ating lipunan at sa mga darating na panahon, na lalo na laging focus natin ang ilayo tayo sa lahat ng uri ng natural disaster, sa lindol, sunog, baha, lalo na yung ngayon ay bumubuga ang bulkan sa Taal, at ang Bulusan ay meron ding bulkan dito, na tayo ilayo sa lahat ng sakuna, lalo na ang pandemic 19. Tayo naman ngayon ay pauwi na, papuntang south na naman na parte, dahil ang buhang nga ay nasa north, at ang Going to Dangkalan, town proper ay nasa south, going to central. Tawog. At ayan po, nakikita po natin ang isa sa aming mga kaibigan na isang biker din, na kasama namin sa Pedal kay Santiago o Pedal para kay Santiago. At dalangin namin na sana sa darating na mga taon ang magkaroon uli ng Pedal kay Santiago o Pedal para kay Santiago. At siyempre, sa lahat ng pagtatapos, anuman po na ating ginagawa na activity, kahit sa pag-aaral, naisip po na rin na namimiss mo rin ang mga ginanap. Siyempre, masaya. Kasama na rin din kasi ang banding ng barkada, magkakapamilya, magkakaibigan, magkakapatid sa simbahan, magkakabarangay, magkakababayan, at lalo higit na siyempre ang ating layunin para sa magandang layunin natin sa buhay, kasama sa ating panalangin at sa mga pagkilos para sa ating sarili at sa ating kapwa. Muli po nadaanan natin ang mga nagagandahang resort dito sa aming bayan ng Bulusan. Yung nakita natin na doon na tinatawag na Evas, sa kabila naman ay Villa Luisa Celeste, na pareho malapit sa gilid ng dagat, mga resort na bubugad pa sa atin mula pa lang sa north, bubungad na sa atin ang magagandang lugar na yun. At hanggang sa makarating tayo ng bayan, maging sa bayan po ay meron ding mga bukal na mga gilid ng aming baryo o barangay. At ngayon naman ay nasa isa na naman pong tayong chapel. At siyempre sa bawat panalangin natin ay hindi lang po ang paghingi natin ng tulong sa Panginoon, kundi kasama na rin natin ang pagpapasalamat sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob sa atin at sa kaligtasan, sa lahat ng uri ng sakuna, sa COVID-19, sa kagalingan ng ating mga sakit. At siyempre, pinasasalamatan naman namin sa bilang Bulusan na nagkaroon uli ng Camino de Santiago na natigil ng 1 taon halos. Ngayon kung hindi nagkaroon ay pangalawang beses na. Dahil ang ibang okasyon tulad ng fiesta na hindi na nagaganap, hindi na tulad ng dati. Yung mga parade, iba pang mga kasayahan. Maliban sa banal na misa at pagsisimba, yan ang hindi pwede tanggalin, alisin. At siyempre, limitasyon yan. Ayan po, at nakikita rin natin sa muling pauwi yung luntian na daanan, kalsada, luntian sa pagitan ng kalsada sa palayan, ang presko. At pagdating kasi ng bayan, may mga dadaanan pang mga iba pang chapel na malapit na rin lang doon sa simbahan, sa parokya mismo, ng mga mayroon pang prayer doon.
Subalit hindi ko na may ipapakita dahil sa nagkaroon na rin ng limitasyon ng aking memory ng aking cellphone. Kaya maaaring sapat na rin ito